Bakit ngayon pa nasira? Kailangan ko pang maghatid ngayong hapon. Hoy, probinsyano. Akin yang parking space na yan. Agad-agad mong ilipat yang sira-sira mong sasakyan. May bakante naman dyan, di ba? Hintay ka na lang muna. Nasira sasakyan ko, naghahanap ako ng mekaniko. Hinihintay mo pa ako. Mukhang ayaw mo ngang magtagal dito. Sumanman, pampublikong lugar ito. Unang dumating, unang nakakuha ng parking. Anong karapatan mong manakit? Hoy, hindi ba't ikaw yun? Aking dukhang ate. Ano? Siya ba ang nobyo mo? Ikaw pa ang magsasabihan sa akin. Bulag ka ba? Nasagi mo kotse ko, kaya mo bang bayaran yan? Sumanman, may thesis dyan. Ikaw ang unang nanulak sa akin. Aray, ang sakit ng pulso ko. Baka naman, nabali na, I-report kita. Isasakdal kita ng pananakit. Huwag mo akong pagbintangan. Su Wanxing, maghintay ka lang. Miss, ayos ka lang ba? Salamat sa pagtulong kanina. Okay lang. Kanina, pinagtripan ko lang siya. Kung okay ka lang, aalis na ako. Miss, ano ng pangalan mo? Tumutulong lang ako. Hindi na kailangan ng pangalan. Hayop ka, nasa syudad ka na, sunduin mo na agad ang nobya mo. Nobya? Anong nobya, tatay? Nagkakamali ka yata. Ang lola mo, ang nag-ayos noon, ng kasunduang pagpapakasal sa mayamang pamilyang So para sa'yo. Tigilan mo yan, ang bilyon-bilyong watermelon farm natin. Sa kanya mapupunta ang lahat balang araw. CJ, alam na, alam na. Hala, kotse ni Sumanman to, di ba? Nakakaasar, dahan-dahan lang. Wow! Sa liwanag ng araw, nagkakantutan kayo, sasabihin ko ito kay tatay. Sumanman, nakipagtalik ka sa nobyo ko. Array. Sumanman, ikaw pala ang kumakabit sa nobyo ko. So Wanxing, kung hindi lang sa kasunduang iyan, akala mo ba, gusto kong pakasalan ng isang kahoy na tulad mo? Mabuti. Maganda, pareho pala ang iniisip natin. Hulaan mo, kung ipapalabas ko ang video ng kalokohan ninyong dalawa, sa mismong kasal, ano kaya ang mangyayari? Hoy, Xiaoqing. Para to pa rin ng tatay ko, ang kasunduan sa pamilya Lin. Ipapakasal niya ako sa probinsya. Okay lang, pero kung malaman niya ang tungkol sa atin, wala na ako. huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kasunduang iyan, hindi kita pahihirapan sa probinsya. Wanxing, anak, kapag kasama mo si Xiaoqing, payapa na ang puso ng lola mo. Hindi si Su Wanxing ang gusto kong pakasalan, kundi si Su Manman. Ito. Ang babaeng katulad ni Manman. Ang karapat-dapat na tumabi sa akin. Pero, Ginoong Ho, sa kasunduan, maliwanag na nakasulat, na si Wanxing ang ikakasal sa'yo. Mahal, anak mo rin naman si Manman. Saka, mayaman ang pamilya Ho, hindi natin sila kayang awayin. Kung may sisihin, sisihin mo ang hindi pinagpala. Ang lalaking tulad ni Hu Xiaoqing, na madaling magbago ng isip. Ako, si Su Wanxing. Ayaw ko rin sa kanya. Sana kayong dalawa, ang kabit at ang asong lalaki, ay magsama habang buhay. Nagmamalaki ka, ang kasal mo sa pamilya Lin, ay matagal nang napagkasundoan. Kung pakakasalan mo ngayon si Hu Xiaoqing, ano ang gagawin natin sa pamilya Lin? Si Lin Tingxin ng pamilya Lin, narito para sunduin ako.
Ito yung galing probinsya, di ba? Wala man lang kotse. Talagang mahirap. Ikaw, Sa ganitong sitwasyon, kawawa naman si Wanxing. Pero itong pagtataksil sa kasal, sino pa ang magkakagusto sa kanya? Sino ang nagsabing walang magkakagusto sa akin? Lin Tingxing. Payag akong pakasalan ka. Payag ka bang pakasalan ako? Gusto kong pakasalan ka. Ikaw, gusto mo bang pakasalan ako? gusto ko. Probinsyano at hampas lupa. Bagay na bagay nga kayo. Mahal. Isasakay kita sa likod ko pauwi. Huwag kang mag-alala, matatag ako magbuhat. Hindi kita ibabagsak. Nakakatawa talaga. Sa mismong araw ng kasal, ganito lang ang dala. Su Wanxing, nasaan ang sasakyan mong pangkasal? Wala ka bang dala? Wala kaming sasakyang pangkasal. Tradisyon yan sa amin. Sa araw ng kasal, ang lalaki ang magbubuhat at mag-uwi sa babae. Iyon ang tunay na pagmamahal. Nakakatawa talaga kayo. Bagay nga kayo, pareho kayong galing probinsya. Taga-probinsya talaga ang ugali. Kahit kasal. Ang simple-simple. Su Wanxing. Ako, sasakay ako sa Maybach ko. Para mamuhay, bilang isang mayamang misis. Ikaw naman, mananatili ka lang kasama ng mga taong galing probinsya. Mamumuhay ka sa mahirap na buhay na puro pagtitipid. Hindi ka naaahon habang buhay. Lola. Kapag ako'y nakapag-ayos na, susunduin ko kayo. MM. Pagod ka ba? Magpahinga muna tayo. Hindi ako pagod. Sarili kong asawa. Ang binubuhat ko, masaya ako. Hindi naman mabigat. Ito ba yung kalang na apoy? Natatalunan ng bagong kasal? Hoy, Hoy, ang kalang na apoy ay panlaban sa masamang espiritu. Ang karumihan, ako na lang ang magtitiis. Hindi kita hahayaang madumihan. Nako, nandito na si Wanwan. Tuloy ka, tuloy. Nako, Manugang, ako ang ama ni G. Sa probinsya, medyo kulang ang handog namin sa'yo. Huwag mo sanang ikahiya. Pero, may regalo ako para sa'yo. Halika, tingnan mo. Wanxing, pasensya na at wala kaming masyadong maibigay. Kami kasi ay taga-probinsya. Wala kaming masyadong magandang bagay. Ito lang ang maliit na bagay na ito. Tanggapin mo na lang, huwag mong ikahiya. baka naman ito ay isang henerasyong recipe ng atsara. Tay, masyado po kayong magalang. Wala naman po akong kulang. Nag-abala pa po kayo. Ganito na pala kayaman ang buhay sa probinsya ngayon? Ito ba ay tapayan ng atsara? Para na itong treasure chest. Wanxing, hindi mo ba ito gusto? Kung hindi mo ito gusto, may iba pa kaming bagay sa bahay. Siguradong magugustuhan mo. Huwag, gustong gusto ko ito. Baka naman iniisip mo na kulang itong tapayan. Ayos lang. May ilan pa sa loob ng bahay. Ang sisi ko sa batang ito, noong nakaraan, ginamit niya ang pera para sa cash flow. Kung hindi, mas marami pa sana kaming stock. Tay, huwag naman niyong takutin si Wanxing. Wanxing, ganyan talaga ang tatay ko. Huwag mo nang isipin. Kasalanan ng batang ito na hindi marunong mag-alaga ng asawa. Pasensya na, Manugang. Sa hinaharap kung may magustuhan ka. Sabihin mo lang sa anak ko. Kung hindi kanya bilhan, ako ang bahala sa kanya. Tay, ordinaryong pamilya lang ba talaga tayo? Pangkaraniwang pamilya lang ba talaga? Oo, magsasaka ang angkan namin. Ngayon lang naging maganda ang kita dahil mas maganda na ang mga patakaran. Huwag na nating pag-usapan yan. Ito ang ledger ng bahay. Sa'yo na ang lahat ng paghawak. Ikaw na ang babaeng puno ng pamilya natin. Ha, Tay, Kunin mo. King G, samahan mo si Wanwan sa hardin natin Engan, para mas maging pamilyar siya. Sige, puntahan nyo na. tara, ipapakita ko sa iyo ang lupang taniman namin. Yung banda roon, pati yung lupang ito sa dakong ito. Sa amin lahat yan. Yung banda roon, huwag mo muna tingnan, hindi pa sa amin yon. Pero kung gusto mo, pwedeng bilhin ko yan para sa'yo. Hoy, Tio Gao,
Yung lupain sa silangan nyo, kukunin ko na yan. Pwede na tayong pumirma ng kontrata ngayon. CJ. Ayan. Pwede mo nang tingnan yung loob. Ngayon, yung lupang yun doon, sa atin na rin. Binili mo na agad. Ganito na ba kalakas ang kita? Sa pagtatanim ngayon? Kasi ang negosyo namin ay prutas at gulay. Ito. Bakit ang mahal ng gulay na ito? Ito ay genetically modified na pagkain. Hindi lang mataas ang nutritional value, pwedeng i-customize pa ang lasa, espesyal para sa high-end market. Nga pala. Sabi ni tatay, asawa na kita ngayon, kaya sa'yo dapat ang pera ng pamilya, hintay ka. Nakapasok na po sa inyong account ang 100 bilyong piso. Hindi to pangkaraniwang pamilya. Mukhang kayo ay mga nakatagong mayaman pala. Kung malaman man ni Sumanman kung ano ang nawala sa kanya, malamang maiinis siya ng sobra. Oh, kailangan kong mag-araro ng lupa doon, mamaya magtatanim pa ako ng gulay. CJ, hindi ka ba napapagod? Hindi. Hayaan mo akong subukan din. Ingat. Aray, tama ba ang timing ko, anak? Nakakaistorbo ba ako sa inyong dalawa? Tay, bakit ka na parito? Ay, nagdala lang ako ng prutas. Nakita kong nagtatrabaho kayo para may maiinom kayo. Heto, kunin mo. Salamat, Tay. Ito ay ginawa ni Tingy kagabi. Sinundan niya ang tutorial sa internet. Sabi niya, ang mga babae raw ay mahilig kumain ng mga cute na bagay. Kaya ipinakuha niya sa akin para sa'yo. Esan, ang tamis. Noong buhay pa si nanay, malimit din niyang gupitin ang prutas sa hugis ng maliliit na kuneho. Sabi niya, kapag ganito ang itsura, mas gugustuhin kong kainin. 1-1. Ilang araw na lang, birthday mo na, di ba? Hindi pwedeng maghirap ang manugang namin. Plano kong maghanda ng masayang birthday party para sa'yo, para maging masaya ka. Tay, wag na po kayong mag-abala. Hindi yan abala, ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Maligayang bati sa bagong kasal, Ginoong Ho. Ang iyong may bahay ay talagang katulad ng sabi-sabi, napakaganda at kaakit-akit. Siyempre naman, ako. Ang handaan ngayon ay para sa kaarawan, ng manugang ng matataas na tao. Bantayan mo ang iyong bibig. Kung hindi, pag-uwi natin, malalaman mo ang gagawin ko sa'yo. Ako. Opo. MS, Su, ano po ang nangyari sa kamay ninyo? Nabangga po ba ito? Ilang buwan ka ng kasal dito, wala pa ring nabubuo sa tiyan mo. Baka naman ang pangasawa ko lang ay isang inahing hindi marunong mangitlog. Ako. Kung magdadaldal ka pa, pupunitin ko yung bibig mo. Pag tinanong ka sa labas kung saan galing ang mga sugat mo, alam mo na ang isasagot, di ba? Narinig mo ba? Opo. Opo. Wawala po. Nadulas lang po ako kahapon. Ayos lang po. Hoy, sino pong dalaga yan? Ang ganda po ng dating. Nasaan si Natingzi at ang biyanan ko? Su Wanxin, anong ginagawa mo rito? Birthday party ito ng mayamang pamilyang Lin, para sa kanilang manugang na babae. Hindi ito para sa kahit sinong taong walang kwenta. Kung ikaw nga nakapasok, bakit ako hindi? Ang mga nandito ay mga kilalang tao at mayayaman. Anong karapatan mo? Sa pamamagitan ba ng magsasakang asawa mo? Sumanman, igalang mo ang asawa ko. Ang gulo ng relasyon nila. Oo nga. Oh. Baka naman, pasimplang pumasok ka lang. Baka naman ito ay nagnanakaw. Guardia. Dawgian nyo at paalisin ito. Anong karapatan mong pagbintangan ako? Hindi ako nagnakaw. Bitawan mo ako. Anong karapatan? Dahil sa nasa kamay mong gintong pulsera na ito, ikaw na isang probinsya ng asawa, saan ka kumuha ng pera? Hindi mo ba sasabihin? Iyong magsasakang asawa mo ang bumili nito.
Ito ay binili para sa akin ni Lin Tingzi. Ibalik mo sa akin. Akin ito. Ibalik mo. Lin Tingji. Siya na isang magsasakang may asarol, makakabili ng mamahaling pulse rang ito. Sino ang niloloko mo? Huwag nang pakinggan ang kanyang katarantaduhan. Halugugin mo na siya. Tingnan natin kung may iba pa siyang ninakaw. Tigilan. Sino ang maglakas loob na galawin ng manugang ni Lin Fengsheng? Lin Fengsheng. Hindi ba yun yung palaging nakatago? Naghahawak sa ekonomiya ng buong lungsod. Ang malaking ugat noon, ang dakilang tao. Lin Fengsheng. Sa itsura mong suot, hindi kaya galing ka sa mental hospital na takas na siraulo. Sumanman. Ako, pwede mong insultuhin. Pero hindi mo pwedeng lapastanganin ang ama ko. Xiao Qing. Sa tingin ko, hindi siya talaga si Lin Fengsheng ng Lin Clan. Si Su Wanxing lang ang kumuha ng artista. Kapag hinawakan ninyo kahit isang daliri ng aking manugang at sa akin, bubunutin kayo ni Tingji ng isang balat. Aray, 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 natatakot na ako. Humarap ka pa rito at nagpapanggap. Ngayon, ako ang magtuturo sa iyo para kay Boss Lin. Sasampalin ko ang bibig mo. Tingnan natin kung magsasalita ka pa ng katarantaduhan. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakaranas ng ganitong paghamak. Kapag sinabi ko kay Wansing ng maligayang kaarawan, ihahagis niyo ang 70,000 talulot sa hangin. Naiintindihan ba ninyong lahat? Naiintindihan, boss. Report, Boss Lin. May nangyari sa matanda at sa binibini. Tara, tingnan natin. Anong masama kung kita'y sinuntok? Inaapi mo ang babae ko. Maniwala ka? Ngayon din, papanawin ko kayo. Gamot. Ito siguro ang gamot na magliligtas sa buhay ng matandang yun. Gusto mo, basta lumuhad ka lang, magmano ka sa akin at humingi ng tawad. Ibibigay ko sa iyo. Hindi. Huwag. Mukhang ayaw mo, iligtas ang matandang ito. Kaya wala akong choice kundi ang gamot ibuhos sa alak. Huwag. Magmamano ako sa iyo. Pakiusap, ibigay mo sa akin ang gamot. Aray, nadulas ang kamay ko. Ang sama-sama mo, tiyak na babalik sa iyo ang ginagawa mo. Humarap ka pa ng salita, kahit mamatay ang matandang yon, para na ring nabawasan ang pasanin ng lipunan. Dapat kang magpasalamat ng maayos kay Manman. Papa, ano ang gagawin? Naubos na ang gamot ni Papa. Naubos na ang gamot ni Pa. Kapit lang. Sagipin kita. Hoy. Meron pang isa dito. Kung gusto mo siyang iligtas, pwede rin. Basta kumuha ka ng kutsilyo at gasgasin mo ang mukha mo. Ay, bakit ayaw mo? Mukhang ayaw mo nang mabuhay itong matandang ito. Eh di, panoorin mo na lang siyang mamatay. Huwag. 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 CJ, payag ako. Ibigay mo sa akin ang gamot. Tigil. Tigil. Tigilan mo yan. Huwag kang maglakas loob na saktan ang pamilya ko. Gusto mo bang mamatay? Pa, okay ka lang ba? Tao, dalhin niyo si Lolo sa taas para magpahinga. Kayong dalawa kanina. Ang tatay ko at si Wansing, ang dahilan kung bakit sila ganyan. Mga peke, naglakas loob pa kayong pumunta dito, sa teritoryo ng mga Lin. Tao, dumating na kayo. Dalhin nyo silang dalawa. Sandali lang, Boss Lin. At si Lolo Lin ay darating na. Sila mismo ang maghuhubad ng balat nyo. Dilat ang mga asong mata nyo, tignan nyo ng mabuti. Ito, ang eksklusibong sagisag ng Lin Clan. Ako ang namumuno sa pamilyang Lin.
Sila mismo, ang babalatan kayong buhay. Dilat ang mga mata nyo, tingnan nyo ng mabuti. Ito, ang natatanging sagisag ng Lin. Ako ang pinuno ng pamilyang Lin. Ano? Ito nga ang sagisag ng Lin Group. Sir Lin, nagkakamali po ako, patawarin niyo po. Nang kami ni Wansing at ng tatay ko'y lumuhod sa'yo, naisip mo bang patawarin sila? Hindi pwede. Hindi pwedeng siya ang pinuno ng Lin. Ang pinuno ng Lin, paano magkakagusto kay Su Wanxing? Ako ang gusto ni Wanxing. Paano pwedeng pakasal siya sa lalaking to? Nangangarap lang ba ako? Mukhang hindi totoo ang mga chismis. Si Su Wanxing pala, asawa na ng presidente ng Lin. Su Wanxing. Bakit siya? Ang asawa ko, sinong may lakas ng loob apihin, at ang handaan para sa kanyang karawan. Ginulo nyo, gagawin ko kayong walang-wala. Hinayaan nyo pang apihin ang asawa ko. Sinirapan nyo ang handaan na inihanda ko para sa kanyang karawan. Gagawin kong lubos na dukha ang pamilya ninyo. Ang mga pagkain, inumin, at ang lugar, kabuuan, 1 bilyon. At saka, yung espesyal na damit na ipinagawa ko para sa asawa ko, nasira rin nyo, nagkakahalaga yon ng 2 bilyon. Isama na natin yan sa babayaran. Cash o bank transfer. Xiaoqing, ano na ang gagawin natin? Saan tayo kukuha ng 30 bilyon? Paano ko malalaman? Boss Lin, pakiusap, kahabagan ninyo ako. Ako po ang nagkamali, hindi ko kayo nakilala. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Walang pera. Kung walang pera, sa kulungan na lang kayo. Hindi ako pwedeng makulong. Ate Wanxing, magkapatid naman tayo dati, hindi mo naman pwedeng hayaan lang na makulong ako, di ba? Pakiusap, tulungan mo ako. Wanxing, nagkasundo naman tayong magpakasal dati. Tulungan mo naman ako. Ang laki-laki ng halagang ito. Kahit ibenta mo ako, hindi ko yan mababayaran. Yu Shaoqing, ang pagkukulang mo sa pera, problema mo yan. Wala akong kinalaman dyan. Mga tauhan, dalhin nyo sila. Huwag. Hindi ako pwedeng makulong. Mabubulok na lang ako sa loob ng kulungan. Boss Lin, gagawa ako ng kasulatan ng pagkakautang. Oo, tama. Pwede kaming gumawa ng kasulatan ng pagkakautang. Dalhin nyo sila, bantayan nyo silang magsulat ng kasulatan ng pagkakautang. Boss Lin, ako ang gagawa ng IOU. Ako ang gagawa ng IOU. Pwede tayong gumawa ng IOU. Dalhin mo sila sa ibaba, bantayan mong isulat nila ang ihi. Huwag. Lanan. Kung maglakas loob kang sabihin ito, sa iba, gagawin kong, sa lugar na ito, hindi na kailanman makikita ang pamilya Su. At saka, ngayon, dahil kay Wansing, kaya kita pinatawad. Kung muling hawakan mo siya, puputulin ko ang mga kamay nyo at ipapakain sa aso. Buisit. Bakit? Malinaw naman na, itinulak ko na siya sa kapahamakan. Bakit biglang nagbago ang sitwasyon? Bakit sa kabila ng lahat ng pagpaplano ko, ang lahat ng nakamit ko, siya naman, walang hirap na nakakuha? Siyempre, ako. Ngayon ay ang kaarawan ng manugang na babae ng malaking tao. Ingatan mo ang iyong bibig. Bakit napaka hindi patas? Bakit lahat ng pinaghirapan ko ay nakukuha niya ng walang hirap, nakuha niya ng walang hirap, bakit ganito ang hindi patas? Pumunta tayo sa ospital. Tingsei. Tayo. Tapusin muna natin ang birthday party bago tayo umalis. Pwede naman sa ibang araw ang birthday. Kung hindi magpapagamot ang sugat mo, baka lumala pa. Pero, gusto ko sana na ikaw ang kasama ko sa kauna-unahang birthday ko bilang bagong tao. Sa ganitong sitwasyon, wala tayong magagawa kundi isakripisyo si Su Wanxing. Na-breakan siya sa mismong kasal. Sino pa ang magkakagusto sa kanya? Sino nagsabing walang magkakagusto sa akin? Lin Tingsei. Gusto kong pakasalan ka. Ikaw, gusto mo ba akong pakasalan? Marami ka nang natulong sa akin. Sana sa hinaharap, pareho tayong maging masaya ng tuloy-tuloy. Opo. Su Wansing. Maligayang kaarawan. Maghiling ka na. Sana ang pamilya ko ay laging ligtas at maayos ang lahat. Sana ang pamilya ko ay laging ligtas at maayos ang lahat. Kaya, ikaw pala ang presidente ng Lin Group.
At hindi ka pala talaga. Mahirap na lalaki, di ba? Lanan. Malaki ang aming extended family sa Lin. Ang immediate family naman, ako lang at ang tatay ko. Matindi ang kompetisyon. Kung hindi ako nagpakumbaba, matagal nang nagiba ang pamilya namin. Kaya nga, akala ng lahat sa labas ay probinsyanong lalaki lang ako. Para ma-relax ang mga kamag-anak. Kung ganon, bakit mo pinayagan ang arranged marriage ng Su family? Siyempre, dahil yun ang napagkasunduan ng mga lolo natin, hindi ko kayang tumanggi. Ah, ganon pala. Dahil lang sa kasunduan, kaya mo ako pinakasalan. Pero alam mo namang, noong una ang nakapangako sa'yo ay si Sumanman. Wansing. Siyempre, dahil napakabuti mo, kaya tinupad ko ang kasunduan sa'yo. Wansing. Siyempre, dahil mabuti kang tao, kaya ko tinupad ang kasunduan sa'yo. Hindi ko naunawaan ang ibig mong sabihin. Noong una, hindi mo alam kung sino talaga ako. Pero tinulungan mo pa rin ako ng walang pag-aalinlangan. Ang kapal ng mukha mo. Pinaghihintay mo pa ako. Mukhang gusto mong maghirap. Sumanman, pampublikong lugar ito, unahan lang sa parking. Anong karapatan mong manakit ng iba? Hoy. Hindi ba't yan ang duwag kong ate? Ano? Siya ba ang nobyo mo? Ikaw, ang lakas ng loob mong pagsabihan ako. Bulag ka ba? Nasagi mo ang kotse ko. Kaya mo bang bayaran yan? Sumanman, may thesis dyan. Ikaw ang unang nanulak sa akin. Are, ang sakit ng pulso ko. Baka naman. Nabali na. I report kita. Isasakdal kita sa pananakit. Huwag kang magsinungaling sa akin. Su Wansing, maghintay ka lang. Bini-bini. Ayos ka lang ba? Salamat sa tulong mo kanina. Okay lang. Kanina, pinapraning ko lang siya. Kung okay ka lang, aalis na ako. Bini-bini. Ano ang pangalan mo? Tumutulong lang. Hindi na kailangan ng pangalan. Hindi mo ako inayawan. Mabait at maalaga ka kahit sa di kilala. Hindi ba maganda yon? Pero, hindi mo ba ako inayawan? Paano kita ayawan? Napakabuti mo. Mas lalo kitang mamahalin. Wansing, bakit ka nahiya? Huwag mong kalimutan. Kasana tayo. Mukhang, kailangan kong dalhin si Wansing para bumili ng singsing. Wansing, maniwala ka sa akin. Aalagaan kita ng mabuti. Mamahalin kita. Gagawin kitang masaya. At mabubuhay ka sa buhay na gusto mo. Wansing, buti na lang at ligtas ka. Kung hindi, hindi ko alam ang gagawin ko. Pero bakit ba si Sumanman ay ganito kalupit sa'yo? Wansing, buti na lang at ligtas ka. Kung hindi, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero bakit si Sumanman ay ganito ang pag-target sa'yo? Nga, hindi ba kayo magkapatid na babae? Bakit niya gustong saktan ka palagi? Noong mga panahon na iyon, ang aking ina ay namatay dahil sa hirap ng panganganak. Ang aking ama, noong ang aking ina, ay namatay nang hindi nagtagal, ay pinakasalan ang kanyang ina. Kaya iniisip ni Sumanman na, ako ang tagalabas, ang sumira sa kanilang pamilya. Paano mo masisisi yan sa'yo? Ikaw ang pinakamasakit ang loob. Oo nga. Pero ang gusto kong malaman ay, bakit gusto ni Sumanman nasaktan ang lola? Ano? Si Lola Lin ay nakaupo sa wheelchair ay dahil din sa kanya. Alaynan, Imbestigahan mo. Opo. Hoy, Tingsi, dito. Pero ito ang buong lungsod na pinakamahal na mall. Ano ang ginagawa natin dito? Nagpakasal na tayo. Pero hindi pa kita nabigyan ng singsing. Ano nang ginagawa natin rito? Kasal na tayo. Pero wala pa akong nabibigay na singsing sa'yo. Kaya dinala kita rito ngayon. Para pumili tayo ng singsing para sa'yo. Tingsi, tiningnan ko lang. Dito, kahit isang bagay lang, milyon-milyon na ang halaga. Sa iba na lang tayo pumunta. Ang asawa ko. Dapat, ang pinakamaganda ang gamit. Ang perang ito, kaya ko. Kunin nyo ang pinakamahal na diamanteng singsing nyo. Sige po,
Boss, sandali lang po, malaking client pala ito. Saglit lang, may tatawagan ako. Kahit mayaman si Tingsi, wala naman dahilan para bilhan niya ako ng ganito kamahal na singsing. Hoy, wag na, yung maliit na lang ang kunin. Akala ko ba mayaman ka? Mahirap ka lang pala. Wag mo nang kunin mo na lang yung maliit. Akala ko mayaman ka. Mahirap ka pala. Ano ang sinasabi mo? Dilat ang mga mata mong aso at tingnan mong mabuti. Ito ang aking mall ng Lins Group. Hindi ito tindahan ng 2 piso. Ang pinakamurang singsing na may brilyante dito ay milyon din. Wala kang perang pambili. Kaya umalis ka na. Sino ang nagturo sa'yo na ganito ang pagtrato sa customer? Nagbubukas ng negosyo, wala namang nagpapalayas ng tao. Ang mayamang customer, itinuturing ko siyang Diyos. At ikaw, isa ka lang, mahihirap na bumibili ng maliit na brilyante. Karapat dapat ba akong maglingkod sa'yo? Tingnan mo, karapat dapat ba ako? Ito ay natatangi sa buong mundo. Supreme Black Gold Card. Tanging si Boss Lin ng Lins Group ang mayroon nito. Ikaw ba si Boss Lin? Dahil alam mo na kung sino ako, bakit hindi ka magmamadaling humingi ng tawad sa asawa ko? HMP. Kayong dalawa, mga bumibili ng maliit na brilyante. Paano kayo magkakaroon ng kay Boss Lin? Supreme Black Gold Card. Kung alam mo naman kung sino ako, bakit hindi ka nagmamadaling humingi ng tawad sa asawa ko? HMPH. Kayong dalawa, bumibili lang ng mumunting brilyante. Paano kayo magkakaroon ng pinaka-eksplosibong Black Gold Card ni Ginoong Lin? Sa tingin ko, peke itong card na to. Umalis na kayo, huwag ninyong istorbohin ang negosyo ko. May pera ba? Iswipe mo na lang para malaman mo. Nakapasok na ang halagang 100 bilyon. Hindi naman ito ordinaryong pamilya. Maliwanag na kayo ay mga mayayamang nagtatago. Ang galing niyong magpanggap. Kung gusto mong talagang i-swipe, hayaan mong ngayon ay malaman mo ang katotohanan. Ay, may 10 piso pala dito sa card. Mas marami pa sa inaasahan ko. Tignan mong mabuti. 10,000, 100,000, 1,000,000, 100,000,000. Tingnan mo nang mabuti. 10,000, 100,000, 1,000,000, 100,000,000. Nako, lumitaw ang ultimate black card. Narito na si Boss Lin. Si Boss Lin ang may hawak ng buhay ng ekonomiya. Kapag siya'y kumilos, ang buong lungsod ay yayanig sa kanyang yapak. May mahalagang bisita. Samahan ninyo ako para salubungin siya. Opo. 1 bilyon, 10 bilyon. Sige. Dahil may lakas ng loob kayong gumamit ng pekeng card na may virus para manloko, nasira pa ang POS machine. Ngayon, tatawagin ko ang mga guard para kayo'y paalisin. Sino ang may lakas ng loob? Manager, tamang-tama ang pagdating mo. Nahuli ko ang 2 itong dukha na namomopya lang. Palalayasin ko na sana sila. Tumahimik ka. Boss Lin. Ginang Lin. Pasensya na po sa aming pagkukulang. Ginang Lin. Kami po ang may pagkukulang. Ang ganitong klaseng empleyado, papagtatrabahuhin ko siya ngayon din. Manager, nalilito ka na ba? Ang impostor na ito na may pekeng card, paano siya maging si Jilin, ang pinakamayaman? Sa tingin ko, hindi sila karapat dapat magsilbi kay Jilin. Tinanggal ka na, umalis ka na. Baka naman, siya nga talaga si Jilin. Jilin, Ginang Lin, ako po ang bulag at mangmang. Mali po ako, pakiusap po, huwag po ninyong isipin ang aking kamangmangan. Bigyan ninyo po ako ng isa pang pagkakataon. Humarap ka pa. Naniniwala ka bang si Jilin ay hindi ka pahihintulutang magtagumpay dito? Umalis ka na. Jilin. Ginang Lin, bilang paghingi ng paumanhin, libre ang lahat ng bilihin. Sana po ay huwag isipin ni Ginang Lin ang aking kamangmangan at patawarin ang aming pagkukulang ngayong araw. Lanan. Sana po, Mrs. Lin, hindi niyo po pansinin ang kamalian namin. Patawarin niyo po ang aming pagkapabaya ngayon. Alam mo ba kung ano ito? Nan, kanina ko lang narinig sa kanila. Sinasabi nilang simbolo ito ng iyong pinakamataas na katayuan bilang Presidente Lin ang Black Card.
Kaya ibibigay ko na rin ito sa'yo. Mula ngayon, ang pera ko, ikaw na ang bahala. Ang akin ay iyo. Kunin mo na lang sa card ko ang pambayad. Ito, Kapag ang asawa ang naghawak ng pera, lalago ang negosyo ng mister. Ano ng problema? Ayaw mo bang yumaman ako, Wansing? hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Siyempre naman gusto kong laging masagana ang kita mo, Tingsi. Man. Anong ginagawa mo? Bakit parang nagnanakaw ka sa sarili mong bahay? Anong ginagawa mo? Bakit sa sarili mong bahay ay nagkukubli-kubli ka pa? Nanay, pumunta ako ngayon para humingi ng tulong sa'yo. Gusto kong gawin mo ang isang bagay. Yung wanger sa amin dati sa baryo. Naaalala mo pa ba? Dahil sa pagbebenta ng tao, nakulong ng 10 taon, yung wanger. Oo, siya nga. Bakit mo biglang naisip siya? Kamakailan lang. Naririnig ko pa sa mga kapitbahay na ginagawa pa rin niya yun. Layuan mo ang mga taong katulad niya. Nanay, gusto kong tulungan mo akong hanapin siya, Man. Ano ba talaga ang balak mo? Ngayon, sumusunod tayo sa tatay mo. Masarap ang buhay. Wala tayong problema. Hindi na tayo mag-aalala sa hinaharap. Bakit mo pa kailangang makipag-ugnayan sa ganoong klaseng tao? Nanay, gusto kong ipagbili si Su Wanxing. Mas mabuti kong ipagbili siya sa mga liblib na kabundukan. Ipagbili sa mga binatang tumanda ng walang asawa sa kabundukan. Mas mabuti pa na ibenta siya sa sa mga liblib na bundok. Ipakasal sa isang lalaki na soltero ng halos buong buhay. Mas mabuti kung bugbugin pa siya. Iyon ang mas mainam. Para habang buhay siyang mag-anak para sa matandang binata, mag-anak ng mag-anak. Hindi ba't napangasawa na niya yung lalaking mahirap sa baryo? Bakit mo pa siya binabantayan? Ay nako. Man. Naabot na natin ang pangunahing layunin natin. Sa tamang panahon, basta't makuha lang natin ang yaman ng pamilya Su. Ang napangasawa niya ay hindi naman mahirap. Ang napangasawa niya ay si Jilin, ang pinakamayaman. Bakit si Su Wanxing? Mula pagkabata ay namumuhay ng maraawasa. Tinatamasa ang lahat ng karangyan. Samantalang ako, kailangan pang gumamit ng mga maruming paraan para makuha ang lahat ng ito. Tadhana na yan. Hindi natin siya kayang pantayan. Kung ganoon, babaguhin ko ang aking tadhana. Ganyan talaga ang buhay. Hindi natin ito kayang pantayan. Susubukan kong baguhin ang kapalaran ko. Pero, anak, ang kapalaran mo, binago ko na ang kapalaran mo. Tingnan mo. Ikaw ngayon, ipinanganak sa pamilya Su. Ngayon ay napangasawa mo pa, ang mayamang si Young Master Hu. Sa labas, sino ba ang hindi nagsasabing, perpekto ang buhay mo, at masaya ang pagsasama ninyo? Hindi sapat, malayo pa ang hindi sapat. Bakit buhay na buhay pa rin si Su Wanxing? Huwag. Lanan. Kung makangahas kang ikwento ito, sa iba, papanagutin ko, ang buong pamilya Su dito, magpakailanman, at isa pa, dahil kay Wansing ngayon, kaya kita pinapatawad. Kung hahawakan mo siya ulit, pupugutan ko kayo at ipapakain sa aso. Kainis. Bakit? Akala ko nga, napasubo ko na siya sa hirap. Bakit biglang nagbago ang sitwasyon? Bakit lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng nakamit ko, madali lang niyang nakukuha? Nang walang hirap, bakit ganito ka balintuna? Paano naman yan? Inagaw mo na ang lahat sa kanya. Man. Huwag mong lubusin ang ginagawa mo, magkakabayad ka rin. Nanay pa ba talaga kita? Huling tanong ko na ito sa'yo, tutulungan mo ba ako o hindi? Sige. Ano ang gusto mong gawin ko? Sabihin mo. Gusto kong tulungan mo akong hanapin si Wang Er. Anak kita, ang hinihiling mo sakin. Paano ko naman hindi papayagan yan? Nanay, hintayin ko na lang ang mabuting balita mo. Tay, ikaw. Bakit ka nakauwi? Pa, ikaw. Paano ka
Nakauwi. Ano bang sinasabi mo? Sa sarili kong bahay ako umuwi. May problema ba? Ikaw ang dapat. Nagpaalam sa akin bago umuwi. Nandito ka sa sala, nagbubulungan, ng nanay mo. Pinahanap ko kay mama, yung isang bagay. Aalis na ako agad. Pa, kailan ka pa nakauwi? Kanina lang. Aalis ka na agad? Oo nga pala. Pa, may kailangan ka ba kaya ka umuwi? Sabi ng doktor, bumalik na raw ang ilang alaala ni Lola. Ano? Bakit biglang? Bumabalik ang alaala ng matandang yan. Baka naman, isisiwalat na niya yung nangyari noon. Man, bakit parang hindi ka masaya? Hindi, wala. Pa, masaya ako. Sobrang saya nga. Nagulat lang ako sandali. Tara, bisitahin natin si Lola. Hindi na ako sasama. Masama ang pakiramdam ko ngayon. Sa susunod na lang, sasabay na ako sa'yo. Sige, tara na. Hello. Gusto kong ipagawa sa'yo ang isang bagay. Kapag natapos mo, bibigyan kita ng 1,000,000, pero kailangan mong umalis na dito. Hoy, Tulungan mo ako sa isang bagay. Kapag natapos na to, bibigyan kita ng 1,000,000. Kailangan mong umalis sa lugar na ito. maayos ang paggaling ng pasyente, pero kung kailan niya maaalala, lahat ng alaala, depende na lang sa kanya. Salamat, Dok. Bigyan mo ako ng tubig. Lola. Maria. Ito ang apo mong tunay. May mga ganitong kaso talaga. Yung mga pasyenteng bahagyang nakakaalala, nakakaranas ng kalituhan sa alaala, sa paglipas ng panahon, magiging maayos din yan. Sige. Itong matandang to. Dapat talagang alisin. Bakit hindi ko gawing isang bala, 2 ibon? Ate, sabi ng doktor, parang si Lola, nakakaalala na. Panahon na para kumilos. Tapos na. Mabuti. Lola, nandito ang apo mo para dumalaw. Lola, nandito na po ang apo ninyo. Matandang halang ang bituka, ipapahinga na kita. Ginanghi. Tulong, may tao ba dyan? Bakit ako nandito? Maayos naman ang paggaling ng pasyente, pero kung kailan niya maaalala ng buo ang kanyang mga alaala, depende na yan sa kanya. Salamat, Dok. Bigyan mo ako ng tubig. Lola, Maria. Ito po ang tunay ninyong apo. Normal lang po yan. Minsan, yung mga pasyenteng bumabalik ang alaala, nagkakaroon ng kalituhan. Sa pagtagal, mababawasan din yan. Sige. dapat talagang mawala na ang matandang to. Hindi na pwedeng mabuhay pa. Bakit hindi ko gawing 2 ibon, isang bato? Ate, sabi ng doktor, parang si Lola ay bumabalik na ang alaala. Panahon na para kumilos. Lola. Lola.
Siya nga, nakita ko mismo, siya ang humawak sa leeg ng matanda. Hayop ka, lola mo yan sa dugo. Ate, kahit gaano ka man kamuhi sa amin, kahit gaano mo kamuhi si Lola, hindi mo naman dapat patayin si Lola. Ano? Ikaw, Ako ang pumatay kay Lola? Paano ko magagawa na patayin si Lola? Lola, inay. Lola, Namatay na rin sa wakas ang matandang yan. Wala nang makakasagabal sa akin. Lola, Inay. Lola. Lola, gising ka na. ikaw, Wansing, ang pinakamagandang apo sa buong mundo. Lola, gising ka na. Tingnan mo si Wansing. Tao. Ilabas niyo siya. Lola, Lola, bakit kayo umiiyak? Hindi namatay ang pasyente. Ano? Ano ang sinabi mo? Pagkatulak ko pa lang, umiyak na kayo. Wala akong pagkakataong magpaliwanag. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Man, anong nangyari sa'yo? Hindi ka ba masaya na gumising si Lola? Hindi naman. Masyado lang akong masaya. Kahit na nailigtas si Lola. Ang babaeng yun, kailangang makulong ng ilang taon. Kahit ang lola na nag-alaga sa kanya, ng mahigit 10 taon, kayang-kaya niyang saktan. Ano pa ba, ang hindi niya kayang gawin? Kung malalaman nila na ako ang may kagagawan sa nangyari kay Lola. Kung malalaman nila na ako ang may kagagawan sa nangyari kay Lola. Pagkatapos ng lahat, siguradong papatayin nila ako. Hindi pwede. Hindi ko dapat hayaan na mangyari ang mga ito. Kailangang mamatay siya. Iyon lang ang solusyon. bakit ka nandito? Sinusundo kita para umuwi. Kailangan muna siyang mamatay bago magkatotoo. Ano nang ginagawa mo rito? Sinusundo kita para umuwi. Sinusundo mo ako. Sabi nila, attempted murder ang kaso ko. Maghahabla raw sila sa akin. Paano ko naman magagawa na patayin ang sarili kong lola? Siya ang taong pinakamahal ako sa mundo. Paano ko magagawa yon? Buhay pa si Lola. Totoo ba yon? Buhay nga ba talaga si Lola? Alainan, Totoo. mabuti naman. Pinawalang bisa ko na ang demanda sa'yo. Hindi ka na kailangang makulong. Pero bakit nangyari? Ang lahat ng ito, Sabihin mo sa akin ng buong buo, ang nangyari noong araw na yon. Lola, Hayop ka, anong ginagawa mo rito? Tigilan mo yan. Nanay, 2 beses na niyang sinaktan kayo. Pinagtatanggol pa rin ninyo siya, kung hindi lang dahil sa inyo. Hindi ko bibitawan ang kaso. Siguradong ipapakulong ko. Ang babaeng ito, anong ginagawa mo rito? Para saktan ulit ang nanay ko? Eksakto. Nandyan ang ebidensya mula sa CCTV. kailan ka ba magigising sa katotohanan? Ikaw, Nako, ate, mas mabuti pang lumayo ka kay Lola. Huwag kang magpanggap dito. Sinong niloloko mo? kung hindi lang, pinigilan ng lola mo, pinatay na kita. Tao, palayasin siya. Wala nang puwang sa pamilyang So, para sa isang hayop, na tulad mo, lumabas ka. Kung hindi lang dahil sa lola mo na pumihil, talagang papatayin kita. Tao, palayasin siya. Sa aming pamilya So, walang ganyang hayop na, lugar na pagtataguan. Lumabas ka na. Hanggat hindi ko naaabot ang layunin ko, hindi talaga ako aalis. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ang nanay ko ba, saan ba, nagkasala sa'yo? Bakit mo siya sinaktan? Nga. Bakit? Gusto ko rin itanong. Talaga, bakit? Galit ka ba dahil mas pinapaboran ng nanay ko si Manman? Bakit ko naman ipagkakagalit yan? Ang dapat magalit sa mga yan. Ay siya. Ito ang tunay kong Lola. Bakit ko naman siya ipagkakagalit? Ikaw ang dapat tanungin. Lola, narito ang apo mo para bisitahin ka. Matandang walang kwenta. Ngayon nakita papatayin.
Binanghi. Tulong, may tao ba dyan? Bakit ako nandito? Ate, sabi ng doktor, parang si Lola, ay naalala na ang lahat. Lola. Si Lola ba, ay nakakita ng sekreto mo? Kaya mo siya paulit-ulit na sinaktan. Si Lola ba, nakita niya ang sekreto mo? Kaya nga ba't paulit-ulit mong sinisiraan siya? Ako. Wala akong alam. Kanina lang sinabi ng doktor na naalala na ni Lola ang lahat tapos biglang may nangyari. Hindi ba't sobrang pagkakataon lang yon? Tama, tama. Kahit na hindi ko pa naaalala ang lahat, kung ano man yun. Noong nag-text ka sa akin, na naalala na raw ni Lola ang lahat. Bahagi rin yon ng plano mo, di ba? Tama na. Nag-text lang sa'yo si Manman. Para malaman mo agad. Mabuti lang ang intensyon niya. Tama si ate. Nagkakamali ka talaga sa akin. Paulit-ulit mo akong sinisiraan. Pinapalampas ko na lang. Pero ngayon, pinatulan mo pa si Lola. Hindi ko to mapapatawad. Si Lola mo iyon ah. Si Lola na nag-alaga sa team. Bakit mo siya ginaganon? Nanay, tulungan mo ko. Bitawan mo yan. Wanshing, wag. Tatay, nanay, tulungan niyo ko. Bitawan ang anak ko. Bitiwan mo ako. Tigilan mo yan, Wanshing. Tulungan niyo ako, nanay, tatay, bitawan ang anak ko. Wanshing. Huwag mo akong hawakan. Kung hindi ka nanakit kay Manman, bakit ko gagawin ito sa'yo? Tumigil ka. Wansing. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang pupunta ng mag-isa, Ginoong Su? Si Wansing ay anak niyo pa rin. Paano niyo siya nagagawang tratuhin ng ganito? Anak? Ang klaseng tao niya, karapat dapat bang maging anak namin? Ikaw, Ang pagpunta ko rito ngayon ay para kunin si Lola. Nababaliw ka na. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi ako mapalagay na iiwan si Lola sa pamilya Su. Sa lugar na mayroong si Sumanman, hindi ako mapapanatag. Hindi ka pa nga nakakaligtas sa paghihinala na ikaw ang nanakit kay Lola. Paano namin papayagang? Kunin mo siya, mga tauhan, ihatid ang mga bisita. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Hayaan niyo akong kunin si Lola o pagsisisihan niyo ito. Paano namin papayagang? Dalhin mo si Lola? Tao. Ihatid ang bisita. Ayoko nang makipagdebate sa'yo. Hayaan mo akong dalhin si Lola. Kung hindi, magsisisi kayo. Hindi pwede. Hindi natin pwedeng payagan siyang dalhin si Lola. Nakapalagpas na ako ng isang pagkakataon. Kailangan kong maghanap ng pagkakataon para patayin silang dalawa. Kung hindi, lahat ay masasayang. Yamang ikinasal ka na sa pamilya Lin. Kahit anak mo ako, hindi na kayo bahagi ng pamilyang ito. Ang mga usapin ng pamilya So ay wala kang karapatang pakialaman. Ginoong Su, bakit hindi niyo tanungin ang opinyon ng matanda? Lola, payag ka bang sumama sa akin? HMP. Oo, gusto ko. Tingnan mo. Gusto ni Lola. Pumayag man ang lola mo. Hindi pwede. Hindi ako kampante. Bilang anak niya, hindi ako kampante. So Wanshing, sasabihin ko sa'yo, ang lola mo ay nanay ko. Ako ang may responsibilidad sa kanya. Tao. Ihatid ang bisita. Lola, hintayin mo ako. Su Wanshing. Ikaw at ang matandang ito, kayong dalawa, mamamatay kayo. Su Wanshing. Ikaw at ang matandang to, mamamatay kayong lahat isa-isa, mamamatay kayong lahat. Kung gusto mong iligtas si Hihuelan, pumunta ka sa bodega sa labas ng lungsod. Lola, Wanshing, anong nangyari? Saan ka pupunta? pa, nasaan si Tingzi? Naghatid ng gulay si Tingji sa karatig na bayan. Mga gabi na siguro siya makakauwi. Ano ba talaga ang nangyari, Wanshing? Samahan na lang kita ng tatay mo. Hindi pwede. Masyadong mapanganib. Pa,
Tumawag ka agad ng pulis. Sabihin mong may hostage. Tapos sabihin mo kay Tingsi, pumunta ako sa inabandonang gusali sa labas ng lungsod. Wanshing, hindi ka pwedeng pumunta. Mapanganib kung mag-isa ka lang. Hindi pa. Wala ng oras. Kailangan kong iligtas si Lola. 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 Nasaan si Lola? Su Wanxing, ang tanga-tanga mo talaga. Sasabihin ko sa'yo, hindi mo ako kayang talunin. Maghintay ka na lang ng iyong kamatayan. Sabihin mo sa akin nasaan si Lola? Si Lola. Siyempre, nasa bahay si Lola. Yung litrato na iyon? Hindi mo ba alam na mayroong tinatawag na photo editing? Talagang tanga ka. Hindi ko maintindihan. Siya ang iyong tunay na Lola. Siyempre, dahil nalaman niya ang aking lihim. Hindi mo pa alam no? Noong ipinanganak ka ng iyong ina, nahirapan siya dahil nalaman niya ang kalokohan ng mga magulang ko. Ano? Ngayong araw na ito, kahit baliktarin natin, ang lugar na ito, makikita natin si Wanxing, kahit sino pa man. Dakpin lahat. Nanay mo ang pumatay sa nanay ko. Noon pa man. Siyempre, kasalanan ng nanay mo yan. Siya lang ang may kasalanan. Kayong dalawa. Tama. Kailangan munang mamatay ang nanay mo, para ang nanay ko naman ang maging tunay na misis ng pamilya so. Sa itsura mo ngayon, mukhang masakit na masakit. Titigan mo ako, wala ring mangyayari. Kasalanan ng nanay mo, na naging hadlang siya sa amin. Siya lang ang may kasalanan, malas lang siya sa buhay. Putang ina mo. Puta. Ano ngayon kung puta ako? Basta makuha ko lang. Ang gusto ko, okay na yun. Kung sumunod ka lang sana, at nagpakasal sa probinsya, wala sanang nangyaring gulo. Pero pinili mong pakasalan. Si Jilin, ang pinakamayaman. Bakit ang swerte mo sa buhay? Bakit lahat ng magagandang bagay, ay mapupunta sa'yo? Pero okay lang. Ngayon, lahat ng ito, ay magiging akin na. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Ngayon, ako na ang pinakamalaking shareholder ng pamilya So. Maganda, maganda. Mabebenta natin ito ng mahal. Ano ang gusto ninyo? Man, anak. Ang kapalaran natin, naayos na ito para sa iyo ng nanay mo. Tingnan mo, ikaw ngayon, ipinanganak sa pamilya Su. Ngayon, napangasawa mo pa ang mayamang si Young Master Hu. Sa labas, sino ba ang hindi nagsasabing, perpekto ang buhay mo, masaya ang pagsasama ninyo? Hindi pa sapat, malayo pa ito sa sapat. Bakit, nabubuhay pa ng maayos si Su Wanxing? Paano naging hindi sapat? Nakuha mo na ang lahat ng kanya. Man, anak, huwag mong lubusin ang paggawa ng masama, magkakasakit ka sa ginagawa mo. Nanay mo pa ba talaga ako? Huling tanong ko na ito sa iyo, tutulungan mo ba ako o hindi? Sige. Ano ang gusto mong gawin ng nanay mo? Sabihin mo. Gusto kong tulungan mo akong hanapin si Wang Er. Anak kita, ang hiling mo sa akin. Paano ko hindi pagbibigyan? Inay, hintayin ko na lang ang magandang balita mula sa iyo. Ano ang ginagawa ninyo? Siyempre, ihahatid ka namin sa isang magandang lugar. Huwag kang matakot. Maghahanap ako ng mabuting pamilya para sa'yo. Pero bago iyon, kailangan mo muna akong pasarapan muna. Nandito si Wanxing. Narinig ko na ang boses niya. Hanapin niyo lahat.
Wang ang susunod na mga bagay, ikaw na ang bahala, alagaan mo ng mabuti, ang ate ko. Huwag mo akong hawakan. Kung gagalawin mo ako, hindi ka palalampasin ni Tingzi. Si Lin Tingji. Kapag nakita ka niya, matagal ka nang naibenta ko sa malalayong bundok. Oy, maganda. Magpakasaya muna tayo. Bitawan mo ako. Tigil. Huwag kang matakot, ligtas ka na. Akala ko hindi na kita makikita pang muli. At saka, noong una, ang nanay ko, baka hindi talaga namatay sa panganganak. Dalhin niyo siya. Huwag kang mag-alala. Mabibigyan sila ng nararapat na parusa. Hoy, gising ka na pala, Wansing. Halika, kain na tayo ng almusal. Kahapon pa, hindi ko na dapat hinayaan siyang magkaloko-loko. Ngayon, paano na lang ako makakatingin sa sofa? Gutom na gutom ka na siguro. Marami akong niluto. Tikman mo ang luto ko. CJ, Tay. Tikman mo nga ito, Tay. Anak, ilang buwan na ba yon? Wala pa ring balita sa pagbubuntis ng manugang ko? Wala pa ring balita sa pagbubuntis ng manugang ko? Anong balita? Gusto ko pa sanang magsama ng mas matagal ni Wansing. Gusto ko pa sanang magsama ng mas matagal ni Wansing. Baka pwede mong gawin yung pagde-deliver ngayon? Ikaw na ang bahala. Anak ka talaga, nakalimutan mo na ang tatay mo dahil sa asawa mo? Sige na nga, ako na ang bahala. Napala, Tay. Pagbalik mo, dalhan mo si Wansing ng pampalakas. Parang yung mga Snow Lotus sa bundok o yung Centennial Ganoderma, dalhin mo lahat. Anak, alam ko na yan. Tay, talaga bang anak kita? Hindi, kung hindi, itinapon na kita noon pa. O Wansing, kailangan na talaga ninyong pag-usapan ni Tingchi, ang pagbubuntis. O, Wansing, yung tungkol sa pagbubuntis mo at ni Tingji, dapat isaayos na rin. pa, ang bagay na to, di pwedeng madaliin. Pa, ang pagbubuntis, hindi lang naman to sa amin dalawa, nakasalalay. Nakita ko na ang medical report mo, malakas ka, buntisin mo na agad si Wansing, para magkaapo na ako. Apo, bibigyan kita ng triplets. Araw-araw mong yakap-yakap, sige. Kung kaya mong gawin, magaling ka. Sa bilang ng araw, dapat dumating na ito. Baka may kinain akong mali, o baka buntis ako. Sa tiyan ko, may maliit na buhay na talaga. Wansing, anong nangyari sa'yo? Bakit ang putla-putla mo? Masama ba pakiramdam mo? Oo nga, Wansing, baka gusto mong pumunta tayo sa ospital para magpatingin? Okay lang ako. Ito lang. Buntis ako. Okay lang. Kasi, buntis ako. Okay lang basta wala namang problema. Ang pagbubuntis naman ay hindi malaking bagay. Buntis ka. Ano, buntis ang manugang ko. Biglaan naman to. Biglaan ba? Matagal na tayong kasal. Wansing, anong gusto mong kainin? Bibili na ako para sa'yo. Ay, ang ganda naman. Ang pamilya natin, sa wakas ay may magpapatuloy na. Pupunta na ako. Hoy. Tingsay, tatay, huwag kayong mag-alala ng ganoon. Nakakakaba tuloy. Wansing, mula ngayon, bawat kainan, ako mismo ang magluluto para sa'yo. Wansing, kailan natin pwedeng ipahayag ang magandang balitang ito? Huwag muna. Hintayin muna nating maging stable. Kailan kaya natin may pagkakalat ang magandang balita na buntis ka na? Huwag muna tayong magmadali. Hintayin muna nating maging matatag ang lahat bago mag-announce. Maging matatag? Hindi pa ba tayo matatag? Ano? Hoy, ganda. Maglibang muna tayo. Bitawan mo ako. Tigilan nyo yan. Huwag kang matakot. O dahil hindi na niya ako mahal. Wansing, mahal mo ba ako? Bakit mo bigla na itanong yan? Ayaw mong i-announce ang pagbubuntis mo. Dahil hindi mo na ako mahal. At sa tingin mo hindi tayo matatag, di ba? Ano ba iniisip mo? Sa unang 3 buwan ng pagbubuntis, kailangang mag-ingat. Tama ka.
Pa, sa tingin mo ba si Wang Xing magugustuhan ang mga handa ko para sa kanya? Huwag kang mag-alala, Ting Ji. Ang mga ibibigay mo, magugustuhan ni Wanxing ang lahat yon. Malamang darating na si Wanxing. Pagdating niya, mag-usap kayong mabuti. Engan, Aalis na ako, pa, ha? May sasabihin ako sa'yo. Ikaw ang mauna. Tingsei, ito ang regalo ko para sa'yo. Tingnan mo, nagustuhan mo ba? gusto mo bang ikulong ako, mahal? Tingsei, sa totoo lang, may itatanong sana ako sa'yo. Jilin, ito po yung... Mamaya na lang ang ibang bagay. Esan, CJ, ang tungkol sa kumpanya, bukas na lang natin pag-usapan. sige Lin, may regalo rin pala siya para sa akin. Nakita mo na? Ginoong Lin pala, ay naghanda rin ng regalo para sa akin. Nakita mo na? Wang Xing, humingi ako ng pahintulot sa'yo na magpakailanman tayong magkasama. Hindi na tayo maghihiwalay. Hindi tayo magdi-divorce. Habang buhay, magkasama tayo. Payag ka ba? Eldeneth, payag ako. Ting Ji, ikakasal ka sa babaeng ito nang walang pahintulot ko. Lola, buntis na si Wang Xing ng ating anak. Anak mo, sino ang nakakaalam kung kaninong lalaki ang anak yan? Maaari kong patunayan. Noong gabi iyon sa bodega, naunahan na siya ni Wang Er. Ngayon, ang dinadalang tao ni Su Wanxing sa kanyang sinapupunan ay maaaring anak ng hayop na si Wang Er. Noong gabi iyon sa bodega, nakuha na ni Wang Er ang gusto niya. Ngayon, si Su Wanxing ang dinadala niya sa tiyan. Baka anak sa labas ni Wang Er. Paano mo nasabi? Huwag mo akong tawagin pa. Ikaw ang dahilan kung bakit nakulong si Manman. Nabangkarote ang pamilya So. Hindi ka karapat-dapat na tumayo dito. Patoto pa ng sariling ama niya. May duda pa ba? Ting Ji, sumama ka sa akin pauwi. Lola, nang dumating ako noong gabing yon, wala namang nangyari. Naniniwala ako kay Wang Xing. Ikaw, Lin Ting Ji, matigas na ang ulo mo. Ngayon, pipili ka, sumama ka sa akin, at pakasalan ang taong pinili ko para sa iyo, o dalhin mo itong babaeng ito, na hindi natin alam kung saan galing, at umalis kayo sa aming pamilya. Ituturing kung wala akong apo. Wang Xing, umalis na tayo. Ikaw, Tingsei, paano naman si Lola? Siya pa rin naman ang kapamilya mo. Ayos lang. Galit lang si Lola sa sinabi niya. Wang Xing, ano man ang sabihin ng iba. Ito ang anak ko, anak ni Lin Tingzi. 10% naniniwala ako sa'yo. Nakapaglakad tayo ng matagal. Nauuhaw ka na siguro. Bibili ako ng tubig. Hintayin mo ako dito. CJ, hihintayin kita.